Lahat naman siguro tayo dito sa mundo ay may isang kahilingan. Isang hiling na sana mabigyan ng katuparan. Isang hiling na sana makamtan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang kapatid ko, aba, di na umuwi. Lumipas ng tanghalin tapat pero wala pa ding paramdam. Ay nako, kapag talaga sinaktan siya ni Taki, nako, di niya makakalimutan ang gagawin ko sa kanya. Pero, teka lang, si Mama, nasaan na kaya? Di nagpaparamdam eh. Wala tuloy akong alam kung anong oras siya dadating. Si Papa naman, nasa silid lang niya. Kaya eto, nasa sala lang ako. Nanonood ng TV. Habang yung kapatid ng tropa ko eto. Walang kapaguran sa paglilinis dito sa bahay. Ay nako talaga. Dapat umuwi na siya sa kanila. Di kasi ako komportable sa kanya. Masyadong pabibo. Hoy, Ineng, umuwi ka na pagkatapos niyan, ha? Uwi ka ako. Habang ngayon, nililinis niya yung mga alikabok sa bintana. Elias, alam mo, ang sungit mo. Pero yan ang gusto ko. Yung pakipot. Bika naman itong batang to. Ako'y kinikilabutan sa sinasabi niya. Ayaw ko talaga ng bata. At aba, nagulat ako nang bigla na lang sumulpot yung tutang magalis. Tumatakbo sa loob ng bahay. Natatawa tuloy ako. Grabe talaga. Mabubuhay pa kaya ito ng matagal? At eto na, si Taki at Cairo. Sa wakas, umuwi na ang kapatid ko. At mukhang masayang-masayang dalawa. Oh, bunso. Buti naman at umuwi ka pa. Munti ko na talagang dalahin lahat ng damit mo sa bahay niyang si Taki. Total, lagi ka na lang andun. Kuya Elias naman eh. Ako na magdadala para di ka na mahirapan. Uwi ka ni Cairo. Aba, teka nga Cairo. Ano bang dahilan at lagi kang nasa bahay nila Taki? Kuya Elias, walang dahilan. Tsaka, tropa naman kami ah. Saan ba ako dapat magpunta? Cairo, dapat dito ka lang sa bahay. Hindi yan lagi kang wala. Kuya Elias, ikaw porkit andito yung manliligaw mo pinapagalitan mo ako. Pero bagay kayo kuya. Cairo, umayos ka nga. Nasaan na ba si Mama? Bakit hindi nagpaparamdam? Oo nga kuya. Di ko din talaga alam kung nasaan na si Mama. At eto, lumabas na si Papa sa silid niya. Dumiretso siya sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. At naupo dito sa sala. Oh, Taki, Cairo. Maupo kayo. Anong luto ba ang gagawin natin dyan sa tuta na yan? Wika ni Papa. Natawa tuloy ako. Papa, aalagaan ko to. Papalakihin ko. Wika naman ni Cairo. Okay.
Akala ko, lulutuin natin yan eh. Pero bakit lagi kang wala anak? Magjowa ba kayo ni Taki? Wika ni Papa. Napatingin tuloy ako kay Papa na walang preno sa pagsasalita. Papa, kalma lang. Wika ako naman. Tito, sige po. Uuwi na po ako. Wika naman ni Taki. At nung paalis na siya, nagsalita naman si Papa. Huwag kang aalis. Kasi kapag umalis ka, hindi ka na pwedeng bumalik. Wika ni Papa kay Taki. Grabe, nakakatakot si Papa. Papa, bakit po? Wika naman ni Cairo. Cairo, anak, magsabi ka ng totoo. Kayo na ba? Kasi kung oo, tanggap ko naman. Ang ayaw ko lang ay kapag nasaktan ka. Kasi ang mga ganyan, yung mga nararamdaman nyo, sa una lang yan masaya. Sa huli, iiyak ka lang. Walang forever. Papa, hindi naman siguro lahat walang forever. Wika ni Cairo kay Papa. Hindi totoo ang forever na yan, anak. Baka nga sa isang araw umiiyak ka na. Maghiwalay na kayo habang maaga pa. Habang di pa malalim ang nararamdaman nyo. Kasi masasaktan lang kayo. Tito, opo, kami na po. Pero wag naman po sana kayong magsalita ng ganyang bagay. Dahil ipinapangako ko po sa inyo na kahit anong mangyari, hindi ko sasaktan si Cairo. Hindi siya iiyak. At pagmamahal lang ang ipaparanas ko sa kanya. Wika naman ni Taki. Ala, nagkaamina na. Naku, parang kinakabahan ako kasi naman natahimik bigla si Papa. Di ko alam kung anong iniisip niya. Pero sana matanggap niya ng buo si Taki at Cairo. Okay. Sige, nak. Kung diyan kayo masaya, okay na ako. Ang ayaw ko lang ay ang masasaktan ka. Baka mamaya mapatulad ka lang sa akin. Iniwan ako ng mama mo dahil nahihirapan na siya. Matapos sabihin ni Papa yun, naalala ko bigla ang lahat. May isip na ako ng mga panahon na yun at hindi ko makakalimutan ang lahat. Habang umiyak si Papa, nakaluhod siya at nagmamakaawa na huwag siyang iwanan ni Mama. Pero di siya pinakinggan. Iniwan pa din siya ni Mama. Ito yung panahon na sobrang napakalungkot. Panahong sugatan at iniwang luhaan si Papa. Bakit ba kasi ganun ang buhay? Hindi pantay-pantay. Bakit merong nasa ibabaw? Bakit merong nasa ilalim? Pero sa ganitong sitwasyon, hindi naman dapat manatili ka lang na nasa ilalim. Umibabaw ka minsan. O baka kung anong iniisip nyo Umibabaw ka minsan. Parang buhay natin. Subukan mong umibabaw. Ay nako, ano ba yan? Parang ibang iniisip nyo. Pero ganun talagang ginawa ni Papa. Kung dati nasa ilalim siya, ngayon naman, tinatamasa na niya yung tagumpay. At sana, mapatawad na niya si Mama kasi anumang saglit dadating na si Mama. Sana, mapatawad na siya ni Papa. Cairo, Elias, papasok na muna ako sa silid ko. At kung dadating ang mama niyo, di ko siya tatanggapin sa pamamahay ko.
Huwag na huwag niyo siyang paaapakin sa pamamahay ko. Maliwanag ba? Papa, bakit? Hindi ka ba masaya na uuwi na siya? Wika ako. Elias, sumunod na lang kay ni Cairo sa sinabi ko. Ayoko makita ang mama niyo. At huwag niyong susuwayin ang utos ko. Sa mga sandaling to, tuluyan ang pumasok sa silid niya si Papa. Ako naman, di ko alam kung anong gagawin ko. Pero susubayin ko si Papa. Dahil matagal ko nang hinintay ang pagkakataong to. At gagawin ko ang lahat. Mabuo lang muli ang pamilya ko.